Shalom brothers and sisters, this is Brother Ronald. Ngayong araw po na ito, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung 5 bagay na kinakatakutan ng Satanas. Ayon po sa salita po ng Panginoon. 5 things that Satan are afraid of. Napakahalaga bilang lingkod ng Panginoon, bilang sundalo ng Diyos, na malaman natin kung ano yung kahinaan ng ating kaaway. Kung ano yung kahinaan ni Satanas. May 5 bagay na kinakatakutan ang dyablo. At gusto ko po itong ikwento o i-share sa inyo ang 5 bagay na ito. Una, Satan is afraid of the authority of the Word of God. Satan is afraid of the authority of the Word of God. Takot po ang dyablo. Takot po si Satanas sa kapangyarihan po ng salita po ng Diyos. Actually po, marami pong tao ang gumagamit ng salita po ng Panginoon. Maraming kulto, maraming mga religion ang gumagamit din po ng salita po ng Panginoon. But, ang paggamit nila ng salita ng Diyos are twisted at walang kapangyarihan. Because Satan is not afraid of the written word. Alam niyo po, lilinawin ko po ito sa inyo. Si Satanas po ay hindi po takot sa sulat na ito. Nagkakamali po tayo. Kung akala po natin ang Biblia na ito, pag pinatong mo sa sinasaniban, ay gagaling ang may sinasaniban, hindi ho. Satan is not afraid of written words. Because Satan also can quote verses from the Bible. Maging si Satanas din po ay kayang mag-quote ng salita ng Diyos. Alam po ba natin yun? Well-versed po si Satanas sa salita po ng Panginoon. Kaya it doesn't mean na ang isang tao, alam niya ang salita ng Panginoon, eh sinasamahan o kinasisiyahan na siya ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 6, sinabi nito sa kanya, sinabi ng dyablo sa Panginoong Hesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, nasusulat. Alam ni Satanas na nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikaw itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Mga kapatid, maging ang dyablo din po ay nagko-quote ng verse from the Bible. Kaya huwag natin sabihin na ang written word ay enough. Nagkakaroon lang po ng power ang written word. Kapag ang gumagamit ng written word ay mayroong connection sa living word. Sino po yung living word? Walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Anyone can use and quote the word of God, but not all have authority. Hindi po lahat. Lahat po ay pwedeng gumamit ng salita ng Diyos. Lahat po pwedeng mag-quote ng verses from the Bible, pero hindi po lahat binigyan ng authority ng Diyos. Gamitin ang kanyang salita. Now, how to receive the authority of God? Paano po ba natin matatanggap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ito po salita ng Diyos na ito ay powerful. Depende sa koneksyon ng taong gumagamit. Depende sa koneksyon ng tao sa Diyos na gumagamit ng salita ng Diyos. Hallelujah. There's power. How to receive the authority. How to receive the authority. Authority of the words come to the person of Jesus as the living word. Tandaan po natin ito. Ang authority po ng salita ng Diyos, magagamit lang po natin na effective and powerful ang salita ng Diyos once meron kang malalim na relasyon sa living word. Sino po yung living word? Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Mga kapatid, napakaraming gumagamit ng salita ng Diyos, pero wala silang authority. Kasi bakit? Wala silang maayos na relasyon sa living word. Sino po yung living word? Si Lord Jesus Christ. And the Word became flesh. That flesh is the Lord Jesus Christ. Amen? There's only one source of authority. The living Word. The Lord Jesus Christ. That's why you must have relationship with Him. Hindi lang po natin dapat kabisaduhin ang salita ng Diyos. Kinakailangan ang salita ng Diyos sinasabuhay ho natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang po isang salita,
kundi ito po ay katotohanan sa reality sa person po ng ating Panginoon. Amen? So, yun po ang unang-unang kinakatakutan ng diablo, mga kapatid. Takot po siya sa authority ng Word of God. Kasi ang authority, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. Ang authority ay si Lord Jesus Christ, na siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang salita. Sapagkat ang salita at si Kristo ay iisa. Hindi ko natin pwedeng paghiwalayin yan, mga kapatid. Amen. If you don't have a good relationship with the living Word, you cannot use His written Word with authority. Hindi ko tatalab. Kahit mag-quote ka na mag-quote sa may sakyan, sa sinasaniban ng Bible verses, kung wala kang maayos na relasyon sa living Word, which is the Lord Jesus Christ, hindi ko tatalab ang salita ng Diyos na ginagamit mo. Amen? Tignan po natin itong verse po na ito. Dito po sa Gawa chapter 19, verse 13. Ang mga anak ni Sceva. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nangahas sila. Nangahas itong mga anak ni Sceva na ito na gamitin yung pangalan ng Lord, bagamat wala silang maayos na relasyon sa Panginoon. Nangahas silang gamitin. They are all illegal. Illegal nilang ginagamit ang pangalan ng Lord. At sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumayas kayo. Verse 14, kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Sceva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Alam niyo po, kahit pinakapunong pari pa po itong taong ito, si punong paring Sceva, wala rin pong epekto ang pagpapalayas ng demonyo ng kanyang mga anak, sapagkat ang kanyang mga anak ay walang maayos at malalim na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, pinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Mga kapatid, sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo. Sino kayo? Sino kayo na gumagamit ng salita ng Diyos? Sino kayong gumagamit ng pangalan ni Jesus na walang relasyon sa Diyos? Kaya nga, mga kapatid, very important na ang written word gamitin ng isang tao mayroong malalim na relasyon sa living word. Huwag niyo pong na-misinterpret ang sinasabi ko po. Si Jesus po at ang salita niya ay iisa. Pero maraming gumagamit ng written word na salita ng Diyos, pero walang maayos at tinatakwil naman ang living word. Hindi ko natin pwedeng alisin ang living word, sapagkat ang living word, ang authority ng written word ay nagmumula sa living word. Tandaan po niyo yan, mga kapatid. The word is written word. The word became flesh. Yung flesh na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So Jesus is the authority of the written word. Satan is afraid of the authority of the Word of God. Lucas chapter 10 verse 20. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Tingnan niyo po ito, nung napalayas po sila ng demonyo, tuwa sila. Ang sabi po ng Panginoon, huwag kayo magalak dahil sumusunod sa inyong demonyo. Magalak kayo, sapagkat ang inyong pangalan ay nakatala sa kaharian ng langit. Sapagkat ang inyong pangalan ay recorded sa langit as son and daughter or children of God. So, makikita po natin dito, lumalayas po ang demonyo dahil ang mga ginagamit ng Diyos ay recorded ang pangalan o mayroong relasyon sa Panginoon. Legit na gumagamit ng salita po ng Panginoon. Amen po ba? So, Satan is afraid of people who is using the word of God with authority. Magkakaroon lang tayo ng authority once we have a deeper relationship with the living God, with the living Jesus Christ, Yeshua. Amen? Yeshua po ang pangalan po ni Jesus in Hebrew. Pangalawa, Satan is afraid of the blood of Christ.
Alam po ba natin na takot po ang dyablo sa dugo po ng Panginoon? Mayroon pong isang awitin sa hymnal po na lagi ko po narinig nung ako po ay nasa Bible school pa po. Sabi po ng awitin, there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Pasensya na po, medyo ano no. There's power in the blood. Satan is afraid of the blood of Christ. Alam niyo po ba kung bakit? Sa Pahayag chapter 12 verse 11, pinopisiya po, hinula po sa Biblia na si Satanas ay matatalo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Pahayag 12 verse 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So ito po ay propesiya. Ito po ay isang hula sa Revelation sa Pahayag na si Satanas sa kahuli-huliang panahon ay tatalunin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Alam ng dyablo na ang tatalo sa kanya wala iba kundi ang dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang kagandahan doon, kaya nga ikaw ay mananagumpay. Bakit ka victorious? Bakit ka mananagumpay? Kasi ang dugo ng kordero, yan yung dugo na naglinis sa puso at kaluluwa natin. Sa gayon tayo tinawag ng mga anak ng Panginoon. You have the blood of Christ. That's why you are protected by Christ. You are saved by Christ because you have the blood of Christ. And Satan is afraid of the blood of Christ because the blood of Christ is the blood that redeemed us. Yan ang dugo na tumubos sa atin. Yan ang dugo na naglinis sa atin, sa ating isipan, sa ating puso. Yung dugo po ng Panginoon ang tanda ng kanyang pananagumpay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. That's why you can use the blood of Christ. Saan ka man pumunta? Sa business mo, I pray for the blood of Christ. Sa mga lakad ninyo, sa mga pupunta ninyo, lagi po kayo magpapakover ng dugo ng Panginoon. Kasi ang dugo po ng Panginoong Jesucristo ay powerful. Powerful po ito. At takot po lahat ng evil spirit sa dugo po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Isa pong nahula po ito. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Are you washed by the blood of the Lamb? Meron ka bang dugo ng Panginoon? Kung meron kang dugo ng Panginoon, nananalaytay sa iyo ang dugo ni Kristo. Nananalaytay sa iyo ang dugo ng isang warrior, isang matagumpay. Sapagkat tayo po ay mayroon DNA ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng DNA? DNA. Divine Nature Acquired. Yun. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, meron ka ng DNA ni Christ. Divine Nature Acquired. Hallelujah. So, pangalawa po yun. Satan is afraid of the blood of Christ. Pangatlo po, Satan is afraid of unity and peace. Roma chapter 16 verse 20. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Alam niyo po, nabanggit po dito yung word na bukal ng kapayapaan. Pwede naman po sabihin ko ni Pablo na ang Diyos ay malapit nang pasukuin sa inyo Satanas. Pero sinama niya dito yung word na ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Alam niyo po, ang number one na pangtalo, panglaban kay Satanas, kapayapaan. Yung panahon po ng Panginoong Jesucristo, ang mga disipulo po ay nasa bangka. Nagkaroon po ng malakas na ulan. Nagkaroon ng unos. Natatakot, nagpapanik na yung mga disipulo. Pero ang Panginoon po ay natutulog. Bakit po siya natutulog? Siya po ay Diyos ng kapayapaan. Pagdating po sa Isaiah, He is the Prince of Peace. Alam niyo kung paano po nananalo ang dyablo sa atin? Sa magitan ng pag-alis ng dyablo sa isipan natin ng kapayapaan ng Panginoon. Pag nawala yung kapayapaan sa puso mo, nawala ang kapayapaan sa isip mo, then, yan ang entry point ng dyablo para makapanira at maglagay na ng doubt, maglagay na ng pag-aalinlangan sa isipan at sa puso mo. Kapatid, the peace of God, the unity
of the body of Christ. Satan hate. No, ayaw ni Satanas ang kapayapaan. Ayaw ni Satanas ang unity. Amen. And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay sa kapayapaan, you can bind Satan. Kapag ikaw ay nabubuhay, lumalakad ka sa kapayapaan, sa pagkakaisa, sa peace, nasa iyo ang authority ng Panginoon. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. At ano man ang lumabas sa bibig mo, magiging powerful. Kasi bakit? Nanggaling ito sa Shabbat. Alam niyo yung Shabbat? There is a spiritual Shabbat. Kaya nga, binigyan ng Diyos ang tao ng 6 na araw. Sa 7 araw, ang Diyos nagpahinga. Ano ibig sabihin ng pagpapahinga na yan, mga kapatid? Dapat po at rest ang puso at isipan po natin. Kapag kayo po ay at rest, nandoon po ang power ng Panginoon sa inyo. Amen po ba? Awit 133 verse 1, 2, and 3. Tingnan niyo po ito. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Unity. No? Behold how good, how pleasant it is, no, for brothers to dwell in unity. Verse 2, langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis. Ang kapayapaan daw po, ang pagkakaisa daw po, ay katulad ng langis ng olibo. Wow! It's an olive oil. Sa ulo at balbas nitong si Aaron, kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa pati ang suot na damit. Ang kapayapaan daw po, mga kapatid, ang pagkakaisa daw po, ay mahalin tulad sa langis ng olibo. Matatandaan po natin ang Panginoon na nangaral po ng Matthew chapter 5. Sa Mount of Olive po siya. Ano sinisimbolo po nito, mga kapatid? Mount of power, Mount of authority is a mount of teaching. Alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa, bumababa ang anointing ng Panginoon mula sa ulo, si Aaron. Sinisimbolo po ito ng leadership. Ang isang church na nagkakaisa, ang isang church na nagsama-sama, nagtutulungan, may pagkakaisa, may kapayapaan, bumababa ang glory ng Lord mula sa ulo, mula sa leader, pababa doon sa mga membro. Mga kapatid, ayaw ng diablo ng unity. Ayaw ng diablo, galit ang kaaway sa kapayapaan kasi he is the father of destruction. Ayaw ng diablo na mamuhay ka sa kapayapaan. Ayaw ng diablo na mamuhay kayo sa pagkakaisa. Sabi dito, sa ulo at may bas nitong si Aaron, kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa, pati ang suot na damit. Damit tayo po yun, mga kapatid. Yung leader po ng church, yan po yung ulo. Yung damit naman, ito po yung body of Christ. Kapag ang katawan ni Kristo, kapag ang mga leader, ang mga ulo sa loob, sa iglesia, sa bansa, ay nagsama-sama ang katawan ng Panginoon, ay nalalangisan din po ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Sabi dito, verse 3, ng awit 133, katulad din ito ay hamog sa umaga. Wow! Sa bundok ng Hermon. Ano po yung hamog? Dew. No, ito po yung kalakasan. Sabi dito sa Bible, sa Psalms 110, kayo magkakaroon ng hamog, ng kalakasan katulad ng isang kabataan. Ang hamog po na dito, tumutukoy po ito sa anointing ng Lord. Tumutukoy ito sa glory ng Panginoon. Sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol sa bundok ng Sion. Sa lugar na itong nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Mga kapatid, tingnan niyo po. Sa awit 133, kapag nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng unity, nagkaroon ng kapayapaan, ito'y katulad ng isang olibo mula doon sa kalangitan, kung saan bumababa po ito sa iglesia. Mga kapatid, kung gusto niyo magtagumpay laban sa kaaway, walk in peace, walk in love, walk in unity. Amen? Pang-apat po, Satan is afraid of resistant spirit of a man and woman of God. Satan is afraid of resistant spirit of a man and a woman of God. Alam niyo po, sabi sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Sabi sa Bible, submit yourself to God, resist the devil. Pag sinabi niyo pong resist, sa Tagalog po, labanan ninyo. Alam niyo po, takot po si Satanas sa mga taong palaban. Takot ang diablo sa mga Kristiyanong warrior-minded. Takot ang diablo sa mga taong palaban. Alam nila yung authority nila.
Ayaw ng diablo na malalaman mo yung identity mo. Ayaw ng diablo na malaman mo kung sino ka. Ayaw ng diablo malaman mo kung ano yung revelation ng Ama sa iyo. Mga kapatid, kung kayo po ay lingkod ng Panginoon, ito na po yung panahon para lumaban naman tayo. Huwag tayong puro iyak ng iyak. Maging warrior po tayo. Amen po ba? Suotin natin ang sandata sa pandigma. Sandatang pandigma na binigay ng Diyos sa atin. Nagkaroon po ko ng isang pangitain dati sa isang church. Habang ako po ay nagpapiano, nagpapiano rin po kasi ako, sa pangitain ko po, nakakita po ako ng mga sandata na narito sa gilid ng church. Spiritually po ito. Sabi ko, Lord, bakit ang daming sandata? Nakita ko ng helmet, swords, iba't iba klase ng sandata na nakasulat sa Ephesians chapter 6. Sabi ko, Lord, ano po yan? Sabi sa akin ng Panginoon, yan yung mga sandata ng mga lingkod ko na hindi nila sinusuot. Alam niyo po, suotin po natin ang sandata ng Diyos. Labanan natin ang diablo. You have the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Labanan natin ang diablo. Resist the devil. Manindigan po tayo sa tama. Amen po ba? Satan is afraid of resistant spirit. No? Or resisting spirit of a man and a woman of God. Panglima, Satan is afraid of Jesus' name. Takot po si Satanas sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo bakit po siya takot? Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 9 and 10, dahil dito si Kristo, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name above all names. Dahil po sa kamatayan ng Panginoon sa krus, dahil siya naging masunuri sa kamatayan, binigyan si Jesucristo ng pangalan ng Diyos Ama na higit sa lahat ng pangalan. That the name of Jesus, sabi dito, sa ngayon sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Pag sinabi niyo pong lahat, as in lahat. Ngayon ang nasa langit, sino po ba yung nasa langit? Mga anghel ng Panginoon, yung mga saints sa langit. Sa lupa, sino po ba yung nasa lupa? Tayo po ito. Nasa ilalim ng lupa, kahit sa impyerno pa yan, luluhod po yan sa pangalan po ng Panginoon. Alam niyo po, ito po yung propesya na ang diablo, ang lahat ng may tuhod, tao man yan, anghel man yan, demonyo man yan, fallen angels man yan, lahat ng may tuhod ay luluhod sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ulitin ko po yung 5 na kinakatakutan ni Satanas. Satan is afraid of the authority of the Word of God. Use the Word of God with authority, with right relationship with the living God, with the living Word. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Pangalawa, Satan is afraid of the blood of Christ. Use the blood of Christ, mga kapatid. Gamitin mo yung dugo ng Panginoon. Pangatlo, Satan is afraid of unity and peace. At wag po natin aalisin ng kapayapaan sa isa't isa. Wag po natin aalisin ang pagkakaisa ng katawan po ng Panginoon. Pangapat, Satan is afraid of resisting spirit of a man and a woman of God. Takot po ang diablo sa mga taong palaban, sa mga warrior ng Panginoon na marunong gumamit ng sandata ng Diyos. At panglima, Satan is afraid of Christ's name or Jesus' name. Takot po ang diablo sa pangalan po ng ating Panginoon. Na pangalan ng Panginoon na taglay-taglay mo at dala-dala mo ngayon. God bless you and shalom. Marami po tayong natutunan sa 5 bagay na kinakatakutan ni Satanas. God bless and see you next time.